Real Talk with Mama Colleen. Hello mga bebe ko, pati na rin sa mga kapwa ko, momshi at mga haligi ng tahanan na hanggang dito sa Spotify ay nakasunod. Wala nang maraming intro, real talk ka na agad ito. Dahil nagbabalik ang nag-iisang cool mama on Spotify, Mama Colleen. For today's episode, may bago na naman tayong hanash mula sa NAK ng Mama Mo FB community page. Dear Mama Colleen, mag-ask lang po ako ng advice about sa nanay ko dahil ang hilig niyang manghingi ng pera sa aming magkakapatid at sa mga apo niya. Pero, ang bilis lang niyang maubos ito. Pamilyado na po kaming lahat na magkakapatid. Given naman na po na hindi dapat kami makalimot. Pero Mama Colleen, parang sobra na po kasi dahil iniisip niya sa amin na umiihi kami ng pera. 2 years ago, nalaman namin na nabaon siya sa utang ng credit card. Nagpanggap siyang may sakit para mabayaran ng kapatid ko yung utang niya. Nalaman namin na mahilig siyang manglibre ng mga kaibigan niya dahil dati po siyang may kaya. Mahilig din po siyang magpautang o kaya magbigay ng pera sa mga kaibigan niya kahit walang-wala na siya. Okay lang naman tumulong, pero sana ilagay naman sa lugar. Kasi siya yung ubos na. Ang masakit dito, Mama Colleen, hindi siya nababayaran ng mga pinagkakautangan o may utang sa kanya. Ilang beses na namin siyang kinausap regarding this. Pero ang siste, na-o-offend siya. At ayaw niyang ginaganon siya. Sabi niya sa amin, nakakasakit na kayo ng damdamin. Pero sinasabi namin yun as a family dahil alam namin na hindi na tama yung ginagawa niya. Mama Colleen, leader siya ng church nila, pero ganun yung ugali niya. Monthly siyang nanghihingi sa amin ng pera. Specifically, pagkatapusan na, iniisip kasi namin dahil may due date na naman ang credit card niya. Magpapanggap na may sakit at nanghihina, pero pagtalikod namin, diretso naman maglakad at ang lakas-lakas pa. Nagmumukhang kaawa-awa, nagsasabing walang makain. Para lang makahingi siya ng pera sa amin. Pag hindi nasusunod ang gusto niya, nandun yung magsa-self-pity naman siya at lagi niyang sinasabi na mamamatay na rin naman ako kaya sige na lang, wag na lang. May kasunduan na kami magkakapatid kung sino ang assigned na paglulutuan siya. Bibigyan siya ng pera sa amin. Bibigyan siya ng monthly supplies ng food para lang wala na siyang iindahin pa sa amin. Never kaming pumalyama sa pagbibigay ng gusto niya. Okay lang naman na magbigay kami ng pera pero ang sakit lang sa loob na sa isang linggo, waldas agad ang 15,000 sa kanya. Lagi niya din kaming sinisiraan sa mga anak niya para lang maawa sa kanya at bigyan siya ng pera. Grabe po siya mag-manipulate. Paano ba to, Mama Colleen? Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Nanay pa rin naman namin siya pero sobra na.
ubos na kami at pati mga anak namin, ubos na din sa lola nila. Pakitago na lang po ang identity ko. Salamat, Mama Colleen. And yan nga po ang kwento ng isa nating bebe ko, sanak ng mama mo, FB community. Anyway, alam mo, nai-stress ako sa storya ng ating sender. Sa sobrang stress ko, parang ayoko na. Parang tapusin na natin to. I cannot. Anyway, napakaseryoso ng topic na to at totoong napaka-sensitive talaga. I'm sure marami po sa mga bebe ko na exactly ganito ang pinagdadaanan. Alam mo, minsan, no, pwede rin naman nating tiisin yung magulang natin, lalo na if we want to teach them a lesson. 'Di ba? Minsan talaga aminin natin, mahirap din talaga magpalaki ng magulang. Oo, kung yung mga magulang natin, dumating sila sa punto na nagrereklamo, ang hirap ninyong palakihin. Okay, dumarating din sa punto na ang hirap din magpalaki ng magulang. Yung tipong lalo tayong nahihirapan kasi meron silang bala, meron silang pangkonsensya sa atin. Yung tipong, nung bata ka nga, pag nagkakasakit ka, hirap na hirap ako, wala akong kumpletong tulog. Yung gagamitan ka ng mga salitang nakaka-guilty, yung tinatawag na utang na loob, na parang pag hindi mo ginawa yung gusto nila, parang ang ibabalik sa'yo, wala kang utang na loob. To the point na parang ikaw, madidishearten ka, to the point na hindi mo alam kung saan ka lulugar. O diba? So, naiintindihan kita, ang hirap niyan. Hindi mo alam kung saan ka susuot na balde. Makapagtago ka lang sa sama ng loob ng nanay mo pag hindi mo siya napagbigyan. Pero ang masasabi ni Mama Colleen is okay lang din naman na tiisin natin ang magulang natin minsan. Ulitin ko, minsan. Wag naman araw-araw. Tipong tiisin mo siya ng 1 buwan, 2 buwan. Oo. Pero kung di mo talaga siya matiis, edi gawin mong 5 araw na lang. Pero hindi, di ba? Sometimes kasi, para makarating sa kanya yung message na gusto nating iparating sa kanya, we really need to stand up. We really need to speak up. Kailangan nating sabihin na, ma, pasensya na talaga, di ba? Kailangan mong ilatag yung cards mo at situation mo right now para kahit papaano, 'di ba, maging okay ka, 'di ba? Kahit papaano pag tumanggi ka, at least meron kang reason at valid naman ito. Ngayon nasa nanay mo na 'yan kung maiintindihan niya ba 'yan o hindi. Kung magtatampo siya, 'yun lang ang hirap, 'di ba? Pero again, it's okay na tiisin sila minsan. It's okay na magsalita tayo bilang anak, maging totoo tayo sa ating nararamdaman. I think naman matanda na yung nanay mo, maiintindihan niya 'yan, lalo na kung talagang hindi mo na rin naman talaga kaya. Kasi mahirap nga naman na ikaw bigay ka rin ng bigay kahit ubos ka na. Ganon din naman yung nanay mo, wala na rin naman siya. So, again, minsan kailangan din nating pagdamutan para ma-realize niya rin na hindi kayo umiihi lamang ng pera. 'Di ba? Hindi lang kayo parang naggagatas ng pera. 'Di ba? Alam niya yan. Kaya lang, alam niya kasi yung weakness nyo eh. Alam niya kasi na kahinaan nyo siya. Alam niya na magigilt niya kayo, 'di ba? Na magigilty kayo pag hindi kayo tumulong. Alam na alam niya yan. Anak niya kayo, sa kanya kayo nang galing. Alam niya kung paano niya kayo paiikutin. So, in short, try nyo na magmatigas for once. Oo, hindi para lang masend yung message na, oo mama, anak mo kami, oo mama, may utang na loob kami sa'yo kasi simula noon hanggang ngayon, 'di ba? Hindi naman kami mabubuhay kung hindi dahil sa'yo. But again, kailangang masend yung message eh. Kailangan, parang relationship lang yan. Relationship, hindi lang maparelasyon sa jowa, sa asawa. It's a relationship with your mother and children na kailangan give and take. Kasi hindi naman palagi na give ka lang ng give, mauubos ka naman talaga niyan. Baka dumating pa sa punto na by emergency, dahil inubos kayo ng nanay ninyo, wala na kayong maibigay sa kanya. Ako, personal experience ko, no, ganyan ako, I feel you. Isa akong, nung wala pa akong asawa, talagang
ang bigay ko, todo bigay ako. Oo, to the point na parang minsan wala nang natitira sa akin. But then I realized I need to send the message na hindi lang naman ikaw yung bubuhayin ko. Alam mo naman yun, pinagdaanan mo rin naman yun. And I really also need to focus on my family na mayroon ding pangangailangan. I can give, pero not to the extent na parang yung buong pie, ibibigay ko sa'yo. Kumbaga, hati tayo. Ipa-realize mo lang, okay? Although may mga magulang na tumatandang paurong, imbis na intindihin ka, minamasama pa. Pero gano'n naman talaga. Minsan, ang tawag dyan, tough love. Kailangan mong iparamdam yung ganong klase ng pagmamahal. Kasi at the end of the day, ang mahalaga dito, sinesend mo pa rin yung message na mahal mo pa rin naman siya kahit hindi ka nakapagbibigay. Diba? So, mahirap. But you need to do it para na rin sa'yo at para na rin sa pamilya mo. Para naman sa mga magulang po ng letter sender natin, utang na loob. Sana naman, wag natin ubusin at wag tayo mag-guilt power sa ating mga anak. Diba? Wag po tayong tumanda na paurong, utang na loob. Consider din natin na yung mga anak natin, yes, pinaghirapan natin sila to become successful, kung nasan man sila ngayon, nandun na po tayo, pero wag naman nating abusuhin kasi ito po yung pinakatinandaan ko na sinabi ng nanay ko sa akin. Kinalakihan ko yung kasabihan na to mula po sa bibig niya, straight from her mouth. Ang magulang may obligasyon sa anak, pero ang anak walang obligasyon sa magulang. Again, bonus na lang kung susuklian mo yung hirap ng magulang mo, pero yung obligahin po sila na anak, kailangan magbigay ka, anak, kailangan ganito, anak, kailangan may allowance ako. Mali na po yun. Okay? So, paalala po sa mga parents dyan, it's okay kung tutulong yung anak mo. It is also okay kung hindi siya tutulong. Again, wag natin silang i-pressure, wag natin silang obligahin, lalo na kung meron na rin silang pamilya na sinusustentuhan. You can ask, but not naman too much to the point na magi-guilt power ka sa mga anak mo. Okay? I love you too. O diba, gigil yarn? Kakaloka. So, yun lang naman, ha? So, mahirap talaga yan, letter sender, at sa mga nakaka-relate sa kwento ng ating letter sender. Pero ano't ano pa, as long as maging open ka sa nanay mo, as long as ilabas mo yung nararamdaman mo, as long as magiging totoo ka, at kailangan mong mag-set ng rules or hangganan sa pang-aabuso sa'yo, to whatever pa yan, mapa-jowa, mapa-relasyon sa kapitbahay, sa kaibigan, walang pinagkaiba po yan sa magulang. Ang pinagkaiba lang siguro kasi, mayroong utang na loob. Ngayon ang tanong, hanggang kailan nga ba dapat bayaran ang utang na loob? Nako po! I-next topic natin yan! Diba? Ang utang na loob na parang habang buhay ata, hindi ko sure. Comment down below, hanggang kailan ba dapat bayaran ang utang na loob? Sa mga gusto ring magpadamay, ayan, once again, i-message mo lamang ako sa Real Talk with Mama Colleen or sa ating FB community. Paulit-ulit kong sinasabi, Nak ng Mama Mo FB community. Again, Real Talk with Mama Colleen. So, sana may naitulong ako. Sana may say-say yung sinabi ko ngayong araw na to. Kung meron, hit the like button or mag-rate ka naman. Gawin mo ng 5-star, ha? Oh. Oo, tulong mo na yan at ichika mo na rin sa mga neighborhood natin na meron ng Real Talk with Mama Colleen here on Spotify. Anyway, eto na, bebe ko, shout out time na tayo. It's bebe time! I-shoutout ko lang si Vixen Angelo Briongos, ang poging angkas rider ng Manila. Hello kay Renz Mabanag at Baby Jurens Kyle from Pasay City. Kay Marvin Malabanan, Paul George Chavez, poging driver at bus conductor ng San Agustin. Solid Fans Club, mga kananay dito sa Taytay, Rizal. Lagi daw nakikinig sa akin. Maraming salamat po. So mga bebe ko, join ka na sa ating official Facebook community group. Again, search mo lamang Nak ng Mama Mo and send your hanash in life. Pwede kayong mag-post doon anonymously kung shy type ka, parang si Mama Colleen. Pwede nga. At malay mo, ikaw na ang susunod na ma-feature sa next episodes. Ito
ang Real Talk with Mama Colleen. Heart, heart! Bebe ko, i-click mo na yung notification bell at i-follow ang Real Talk with Mama Colleen here on Spotify para updated ka sa aking latest episode. I-follow at like mo na rin ako sa aking Facebook, IG, and TikTok at Real Talk with Mama Colleen. At para naman sa full video episode, subscribe ka na sa aking YouTube channel, Colleen's World. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules, 6 p.m. here on Spotify. Heart, heart! This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF.